So, hintayin lang po muna natin yung ilaw kasi hindi ko po kayo makita eh. Hindi ko makita yung kagandahan at kagwapuhan nyo eh. So, ayun. Mag-aaral na po tayo ng salita ng Panginoon at I pray na ang bawat salita ng Diyos ay patuloy na matanim sa ating puso, hindi lang basta napakinggan, kundi maisapamuhay natin. Amen po ba? Amen. So, ngayon po ay, wala pa po yung PowerPoint. Inaano pa po nila. Pero, paano ko sa inyo ito mapapakita? Punta muna ako dyan. Wait lang po, bababa muna ako. Bababa muna ako. Gusto lang pala, bumaba ako eh. Ayan. So, bago po tayo magsimula sa pinaka-topic natin, meron lang po akong gustong ipakita sa inyo. At sasabihin nyo lang po sa akin kung kapag pinakita ko sa inyo yung picture, isasabihin nyo sa akin kung matutuwa ba kayo dito o hindi. Ready na po ba? Amen. So yung mga bata or nung bata tayo, so, di ba, masaya ba tayo kapag meron tayong laruan? Ako lang yung masaya nun. Ano? So, di ba, yung mga bata kayo, pagka nakakita ng laruan, hindi maglulumbasay pag hindi nabili. Di ba? Iiyak. So, kasi gusto nila yan. Tama ba ako? At kapag nakuha nila yan, magiging masaya sila. Tama ba? So, siguro dito sasaya na kayo eh. Hindi nyo pa ma-appreciate yan eh. Yan. Yung bahay. So, di ba? Lahat naman tayo ay gustong magkaroon ng magandang bahay. Tama ba? Amen. So, lahat naman tayo ay sasaya talaga kapag meron tayo niyan. Tama ba ako? Ito. Yan, mga gadgets, mga cellphone, tablet, laptop. So, masaya ba tayo kapag meron tayo niyan? Doon na lang ako magturo sa labas, sumasagot dito eh. So, masaya ba tayo? Amen. At lastly is, kotse. Siyempre, di ba, ang pangarap natin na lahat tayo ay meron tayong church parking, tapos doon naka-park yung mga kotse natin. Amen po ba? Amen. Amen. At isa din sa goal natin is yung may ma-achieve tayo sa buhay. Magkaroon tayo ng diploma, magkaroon tayo ng mga achievements sa buhay na kasi ngayon ang hinahanap talaga kapag nagtrabaho tayo is diploma talaga. Kung nakapag-aral tayo ng 4 years course, so ganyan. At ang lahat ng yan ay yung iba, naranasan natin yan. At yung iba is mararanasan pa lang natin. Amen po ba? Amen. At di ba, kapag meron tayo niyan, masaya tayo. Tama ba ako? O ako lang yung masaya kapag meron akong ganyan. Pagka nagkaroon ako ng bahay, pag nagkaroon ako ng kotse. So, ako lang ba yung masaya? Hindi, di ba? So, lahat tayo is masaya tayo kapag meron sa atin na bago. Tama ba ako? Lahat tayo masaya kapag meron tayong nakakamit na bago. Pero, ang tanong is, ano yung purpose natin? Ano ba yung purpose natin kung bakit gusto natin magkabahay? Ano ba yung purpose natin kung bakit gusto natin magka-cellphone, magka-kotse? Bakit gusto natin makapagtapos ng pag-aaral? Kasi, sabi nga sa may mga aral, chapter 1, verse 3,
nagpapakabagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagbabago na ito? So, di ba? Kayod tayo ng kayod. So, gawa tayo ng gawa kahit ano, basta maramal. So, di ba? So, ano ba yung purpose natin kung bakit natin gustong makamit yung isang bagay? Para ba sa atin lang? Para ba sa pamilya lang? Or para ba mapapurihan ng Panginoon? Kasi naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay na nasa atin ay galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So, ayun. So, ito yung title natin. So, ginawa ko talaga siya na catchy sa inyo para hindi nyo ako tulugan. So, yung title natin ngayon ay Sumakses ka na ba? Tanong mo nga sa katabi mo kung sumakses na siya. Pero, alam niyo po, dito po natin malalaman kung totoo bang sumakses na tayo. Kasi merong mga success na hindi naman nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Bigyan ko po kayo ng example. Una po is, di ba, mga nag-aaral, mga kabataan. So, pwede naman makapasa sa exam, di ba? Pwede naman makapasa sa exam ng nangongopya. So, ibig sabihin, yung naging matagumpay ka sa pag-e-exam mo or nakapasa ka doon, pero mali naman yung way kung paano ka nagtagumpay. Di ba? Sa mga nagtatrabaho, example po, gusto natin ma-promote sa trabaho natin. Gusto natin tumaas yung rango natin. Pero iba naman yung way ng bagay na ginagawa natin para tumaas yung rank natin, para sumakses tayo. So, di ba? So, merong mga bagay na akala natin okay lang eh. Na akala natin kapag nagtagumpay tayo is okay na yung tagumpay na yun eh. Di ba? Lagi nating sinasabi na, uy, nakapasa ako, uy, mataas na yung, na-promote na ako, mataas na yung rank ko, top 1 ako, dinlister ako. Pero ano yung behind doon? Ano yung bagay na behind doon kung paano tayo napunta sa sitwasyon na yun? Kung paano tayo nagtagumpay sa ginagawa natin. So, mahalaga po kasi na hindi lang tayo nakatingin sa mga magagandang bagay, di ba? Hindi lang tayo nakatingin sa mga bagay na gusto lang natin. Hindi lang tayo nakatingin sa mga bagay na kung ano na yung kung ano na yung kahihinatnan, kung ano na yung result, kung ano na yung result ng isang bagay. Alam niyo po, mas mahalaga kung hindi man nila ma-appreciate yung tagumpay natin, pero naniniwala ako na ang Diyos kapag nalugod sa bagay na ginagawa natin, masaya siya para sa atin. Amen po ba? Amen. Mas nakakalugod sa Panginoon yung nagtatagumpay tayo, pero siya pa rin yung napaparangalan sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Ngayon po is, ano po muna natin? Define po muna natin yung ibig sabihin ng success. So, step by step. Yung malipat. So, palipat na lang po. So, define po natin. Yan. So, nababasa niyo po? So, success is achieving meaningful goals, pursuing what you want. So, alam naman natin na kaya nga gusto natin maging successful kasi gusto natin mabili kung ano yung bagay na gusto natin para magawa natin yung mga goals natin sa buhay, yung mga layunin natin sa buhay. At alam ko po na kaya tayo nag-aaral is para
magkaroon ng magandang trabaho, at kapag nagkaroon ng magandang trabaho, kapag nakapag-ipon, is magkakaroon tayo ng negosyo, di ba? At kaya naman tayo nagtatrabaho kasi iyan yung experience natin para sa darating na panahon kung gusto natin magkaroon ng negosyo, alam natin kung paano ito i-manage. Kasi nakikita natin sa mga katrabaho natin kung paano sila gumalaw, kung paano yung mga strategy nila. Amen po ba? Amen. At kung tatanungin po natin, yung ibang tao, kapag ka-beneficio nila yung success, ano po kaya yung bagay na sasabihin nila? Alam niyo po, meron po nagsasabi, wow, nauna to So, ito po, meron nagsasabi na kapag success ka na is meron ka ng sasakyan, meron ka ng pera, kaya mo nang bilhin ng lahat, di ba? Minsan, kapag kami nakikita tayo mga tao na mayayaman, sasabihin natin successful na siya sa buhay. Di ba? So, ayaw talaga, palipat na lang po. And next is, ayan, bahay. Next one. So, sige po. So, di ba? Kapag successful daw, kapag is masayang pamilya, buong pamilya. And next po, yung last is, yun, kapag meron tayong mga achievements sa buhay, masasabi nating successful ang isang tao kapag madaming pera, kapag buo yung pamilya, kapag mayaman, kapag nakukuha nila yung bagay na yun. Pero alam niyo po, ang totoong success ay matututunan po natin ngayon. Amen po ba? So, ready na po ba tayo? Amen. At ngayon po is, alam niyo po, kapag meron tayong nakakamit sa buhay, di ba? Lalong nagbo-boost yung confidence natin para gawin yung mga bagay na yun. Tama ba ako? Para i-pursue yung mga bagay na hindi pa natin na-achieve. At ito po, i-share ko po sa inyo yung totoong success. So, number 1 po is, yan. True success is living according to God's will and fulfilling His purpose. So, bakit? Kasi Kristiyano tayo di ba? Kasi tayo ay dapat iba sa bagay dito sa mundo na to. Iba tayo dapat sa iba. Kasi meron tayong Diyos. At alam niyo po, na, di ba, kapag nagagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kapag nagagawa natin kung ano yung bagay na purpose natin dito, is di ba masaya tayo? Example po, kalooban po ba ng Panginoon na tayo ay mag-share ng Kanyang salita? Amen. At naranasan niyo na po ba na nag-share kayo sa isang tao, tapos after niyo mag-share is masayang-masaya kayo? Kasi alam nyo na natutuwa ang Diyos sa ginagawa natin, na sa bawat ginagawa natin ng ayon sa Kanyang kalooban, alam ko na merong galak sa puso natin na hindi kayang tumbasan ng mundong ito. Tama po ba? At minsan naman po, di ba, hindi naman tayo perfect, hindi naman tayo kumbaga, dahil nakakilala sa Panginoon. Siyempre, minsan sumasablay, minsan nadadapa, minsan natitisod. Pero alam niyo po, sa oras ng ganun, naniniwala ako na babalik pa rin tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Naniniwala ako na ang totoong success ay nakabatay sa kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin, sa kung ano yung purpose natin dito sa mundo. At sabi nga po sa Roma chapter 12 verse 2, so, nakita niyo na po ba? Sabi po dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo
ang kanyang kalooban, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. So, alam naman po natin na dito sa mundong ito, talagang lahat pwedeng gawin, di ba? Lahat is okay lang, pwedeng gawin, pero kapag naunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa atin, malalaman natin kung ano yung tama, malalaman natin kung ano yung mabuti. Kasi hindi lahat ng bagay na nakikita nating ginagawa ng iba ay pwede na natin gawin. Diba? Hindi lahat ng bagay na marami naman gumagawa, trending ngayon, sikat ngayon, is pwede na natin gawin. Kaya nga, sabi dito is, huwag kayong makiayon sa takbong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, hinay. So, ayan. Hinighlight ko po yung hayaan. Ano po ba kasi yung ibig sabihin ng hayaan? Meaning po kasi nun is, di ba, kapag hinayaan, ibig sabihin wala ka nang gagawin. Ang Diyos na yung may gagawin. Kasi, alam niyo po, di ba, na-experience na natin na mahirap naman talagang baguhin kung ano tayo eh. Di ba? Kung sa sarili lang natin, mahirap tayong magbago kung sa sarili lang natin. Kasi nga, sabi nga is, kung ano yung ayaw nating gawin, yun pa yung ginagawa natin. Diba? Yun pa yung nagagawa natin. Minsan is hindi talaga na nagkakasala tayo, na nagkakamali tayo. At okay lang yun, pero dapat nandun pa rin tayo sa process na kung dati ganito tayo, kung dati is kung dati, sobra talaga yung pagsasabi natin ng putol kuntsinta. Kung dati, sobra talaga yung bagay na malutong pa sa chicharon nila Kuya Edison, di ba? Yung mga ganong bagay. So, hayaan natin na ang Diyos yung magbago sa atin. Kasi sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero naniniwala ako na kapag hinayaan natin na ang Diyos ang humilos sa ating buhay, tiyak na yung parang imposible sa atin na mabago is mababago niya. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi po, kapag bago ang isip, bago din yung gagawin. Alam niyo po, di ba po sa science is, bago tayo gumawa ng isang bagay, iniisip muna natin. Kasi po, sa science is yung mind natin or yung brain natin nagpa-process kung ano yung bagay na i-curious natin. So, kung bago yung isip natin, kung binago na ng Diyos yung pag-iisip natin, ibig sabihin hindi na tayo yung dati. Diba? Hindi na tayo yung nagmumura, hindi na tayo yung merong bisyo, hindi na tayo yung mga nandyan sa mga bimbuhan. So, di ba? Ganon. At, yun nga, na tayo ay nasa process pa. So, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay nagkakamali rin, di ba? Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay meron ding mga bagay na nagagawa na minsan is hindi naman sinasadya. Pero naniniwala ako na kaya tayong baguhin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Next po is, living according to God's will brings true joy and peace. Not just temporary happiness. So, ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng totoong kagalakan. Nagbibigay sa atin ng kapayapaan, hindi yung happiness lang, hindi yung mamaya masaya ka minsan, tapos maya-maya hindi na naman. So, hindi ganon. Kasi nga, ang Diyos kapag nagbigay talagang yung galak natin is hindi maipaliwanag. Na-experience niyo po ba yun? Sige. Tapos na po tayo. So, ayun po. Next po is, sabi po dito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa
kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So, dahil meron na tayong banal na Espiritu sa ating mga buhay, siya yung nagtuturo sa atin kung anong mga bagay na dapat natin gawin. Diba? Kasi, sabi nga sa 1 Corinto, chapter 6, verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na ngayon ng iisang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, ano lang po yung pinapoint dito? Na sa bawat gagawin natin, kailangan napaparangalan ng Panginoon. Amen po ba? Na sa bawat bagay na ginagawa natin is kailangan nandun pa rin yung glory ng Panginoon, nakikita sa atin, nagre-reflect sa atin, na hindi yung sinasabihan tayo na Kristiyano ka pa naman. Di ba? Masakit sabihin na Kristiyano ka pa naman, parang hindi naman nakikita yung pagiging Christian ko. Di ba? Parang hindi naman nakikita kung ano yung bagay na binago sa atin ng Panginoon. At number 2 po is, dito po tayo magtatapos. So, number 2 po is, true success is obedience to God's Word. So, ang pagsunod sa Kanyang salita, yun yung nagbibigay sa atin ng direksyon, di ba? Yun yung nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating buhay. Kasi, parang ano lang yun example po, di ba, kapag pupunta tayo sa isang lugar, so meron tayong Google Map, meron tayong Waze, meron tayong ginagamit meron tayong ginagamit na mapa para makapunta tayo doon, para makapunta tayo sa isang lugar. At ganoon din po bilang isang Kristiyano. Ang ginagawa nating direksyon or ginagawa nating instruction kung paano tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon ay ang salita niya. Amen? Kasi naniniwala po ako na walang nakasulat sa Bible na ikakapahamak natin. Tama ba ako? Walang nakasulat sa Bible na para mapahamak tayo, para mapahamak tayo, maano yung buhay natin. Kundi nakasulat dito sa salita ng Diyos kung paano tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban niya. Kasi po, hindi natin magagawa yung una nating pinag-aralan kanina kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi, paano natin makikita kung ano yung bagay na kalooban ng Diyos? Paano natin makikita kung ano yung purpose ng Panginoon kung hindi naman natin binabasa yung Kanyang salita? Diba? So, kaya po, mahalaga na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. At sabi nga dito, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. So, ang Kanyang salita, iyon yung guide natin. Iyon yung bagay na nilalakaran natin kung ano yung bagay na kalooban ng Diyos. Kasi po, hindi lang basta dapat napakinggan, di ba? Hindi lang basta dapat narinig, napanood, hindi lang basta dapat napakinggan sa nagtuturo, sa pastor, hindi lang basta dapat ganun, kundi dapat is nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. At sabi po dito, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad dito. Alam niyo po, okay lang naman di ba? Napakinggan na yun. Nakinig na tayo, kaya nga tayo nandito para makinig, di ba? Kaya nga tayo may tenga. Is, para saan ba yung tenga na yan? Pang-inom ba yan? Ano ba yan? Pang-amoy ba yan? Di ba? Kaya nga tayo may tenga. Kasi, para mapakinggan natin yung salita ng Panginoon. At alam niyo po, hindi lang basta napakinggan. Hindi lang basta nakikinig, kundi dapat tinutupad natin ito. Amen po ba? Isinasa pamuhay natin kung ano yung bagay na kalooban ng Panginoon. Kung ano yung bagay na sinasabi niya sa atin. Amen po ba? Amen!
Kristiyano dapat hindi nakapundasyon sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Hindi nakapundasyon sa kung ano yung sinasabi ng mundo, hindi nakapundasyon kung ano yung bagay na parang ito yung magpapa-discourage sa atin. Kundi dapat nakapundasyon tayo sa salita ng Panginoon. Kasi kapag nakapundasyon tayo sa salita ng Diyos, kahit anong problema, kahit anong bagay na mangyari, hindi tayo mawawala. Hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Bakit? Kasi alam natin na may pangako sa atin ng Diyos. Alam natin na sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pagbabasa natin ng Kanyang salita, is lumalakas tayo. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Try niyo po kasi po, hindi naman natin pwedeng sabihin na nakikinig nga tayo, pero hindi naman natin sinusure na kung ito bang verse na to ay talaga bang dito? Diba? Baka po mamaya meron akong nakalagay dito na hindi naman ditong verse, wala pong magsabi sa inyo na tama ito. Diba? So, mahalaga po na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Kasi kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mas lumalalim tayo sa Kanya. At kapag mas lumalalim taag sa Kanya, kapag sa Kanya tayo nakapundasyon, tiyak na hindi tayo matitinag. Kahit anong problema yan, hindi tayo mabubuwal. Amen po ba? Amen. Amen. At sabi po dito, sa Mateo chapter 7, verse 24 to 25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. So, makikita natin dito na kapag tayo ay nakikinig at sinasagawa natin yung bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon, tiyak natitibay yung pundasyon natin. At kahit anumang katuruan yung marinig natin sa Facebook, kahit anumang mga preaching yung marinig natin sa labas, is alam natin kung ano yung katotohanan. Alam natin kung ano yung bagay na totoo sa hindi. Amen po ba doon? Amen. Amen. So, alam ko po na anong-ano na sa atin yung Joshua chapter 1 verse 8, di ba? Lagi na kino-quote natin yun. Lagi na nababasa natin, di ba? Kabisado pa nga natin yun, di ba? Uwi na lang tayo. So, di ba, ano po ba yung Joshua chapter 1 verse 8, di ba? Sabi ng pagbulay-bulayan. So, yun, di ba? About yun sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, ng aklat na kabusan. About yun, dahil sabi doon kapag binulay yun is, ano mangyayari? Giginahawa yung buhay. At alam niyo po, bago yung bago yung verse 8 na yon is, yung mga bago yon, di ba may 1 to 7 pa. So, yung pala ay dahil namatay na si Moses. So, si Joshua na yung papalit. At ito is yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, kasi kung hindi ako nagkakamali, meron silang sasakupin na isa na bayan. At sa bayan na yun, sabi ng Diyos, ibinigay na sa kanila yun. At ito yung sabi sa kanila, yung magpakatatag ka, lakasan mo yung loob mo. So, yun yung bagay na sinasabi kay Joshua. At alam niyo po, isang bagay na mas lalo kong naunawaan doon, na ang katagumpayan ay nandun sa bagay na sinasabi ng Diyos. Ang katagumpayan ay nandun sa bagay, kung ano yung bagay na in-instruct sa kanila. Kasi, di ba, lulusob sila. So, hindi sinasabi ng Diyos na ang pag-overcome nila sa isang lupain ay
hindi base sa kanilang mga armas, hindi base sa kanilang mga lakas, yung kung paano nila mapapasuko yung mga kalaban nila. Alam niyo po, base yun sa kung ano yung sinasabi sa kanila ng Panginoon at kung paano nila yung susundin. Kasi, di ba, naalala niyo po ba yung kwento na from 22,000 yung kanyang kasama is naging 300 na lang? Sino nga yun? Si Moises yun! Sino nga po yan? Si Gideon. Di ba? Kasi sabi doon is painumin mo sila kung sino yung iinom ng ganito, pauwiin mo kung sino yung tangot. So, di ba? From 22,000 to 300. Bakit ganun? Kasi may instruction sa kanila ang Panginoon kung ano yung bagay na gagawin nila. At kapag yung instruction ng Diyos, yung bagay na ginagawa natin, tiyak na magtatagumpay tayo sa buhay Di ba? Kapag yung instruction ng Panginoon, kapag sumunod tayo kung ano yung bagay na sinasabi ng Diyos sa atin, magtatagumpay tayo sa buhay. At example pa po, katulad po kung paano po napabagsak yung wall of Jericho. Di ba? Instruction ng Panginoon, umikot kayo ng ilang beses? 7 buwan o araw? Araw. So, yun. Dahil may instruction sa kanila ang Panginoon, tiyak na kapag sinunod nila yun is magagawa nila. Alam niyo po, mayroon naman instruction sa atin ng Diyos Meron naman siyang instruction sa atin kung babasahin natin ang kanyang salita. Ang gusto lang niya is yung sumunod rin tayo. Hindi lang binasa, hindi lang napakinggan, kundi sinasapamuhay at sinusunod natin. Amen po ba? Amen. Amen. Basahin nga po natin to. Magsunod sa salita ng Diyos na hindi Amen po ba? Ang pagsunod natin sa salita ng Diyos hindi optional. Hindi yung kapag okay lang tayo, hindi yung kapag wala na tayong malapitan sa oras ng problema, hindi kapag meron tayong bagay na nangyayari sa ating buhay na tsaka lang tayo sumusunod. Kundi ang pagsunod natin sa salita ng Panginoon, ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi optional. Amen po ba? Kasi alam ko po na kung tunay tayong Kristiyano, tunay tayong mananampalataya, natural na yung pagsunod sa atin. Kasi bunga to di ba? Bunga to ng bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. And lastly is, acknowledge that your success is by God's grace. Amen. Lahat ng bagay na meron tayo ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo ay dahil sa Diyos. Kasi kung nagtatagumpay tayo sa ganitong bagay, kung bakit meron tayong pera, kung bakit nakakapagtrabaho tayo, kasi bigay yun sa atin ng Panginoon yung kalakasan na meron tayo. Amen po ba? At yan, gawin nating application to na lahat ng bagay na dumadating sa atin ay dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Lahat ng bagay na katagumpayan natin ay hindi mawawala ang Diyos doon kasi siya yung source ng lahat. Amen po ba? Hindi tayo magtatagumpay kung sa sarili lang natin, di ba? Hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya enjoyin lang natin yung buhay natin, pero sa pag-enjoy ng buhay natin, dapat napaparangalan pa rin ng Panginoon. Diba? Baka mamaya, sabi pala, mag-enjoy sa buhay, pumunta ng bar, nagsabong. So, ganun ba yung tamang pag-enjoy? Alam niyo po, ang tamang pag-enjoy ng buhay natin dito sa mundo ay yung nagbibigay pa rin ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen.
accomplishment, but about living faithfully according to the will of God by His grace and for His glory. Amen po ba? Nabubuhay tayo bilang isang Kristiyano, hindi sa mga achievements na dito sa mundo ito. Kasi po, lahat ng achievements natin, lahat ng bahay, kotse, wala lahat yan. Hindi naman natin yan madadala sa langit, di ba? Kaya, wag na tayong mag-away-away sa partihan ng lupa. Di ba? Wag na tayong mag-away-away sa ito yung mana mo, ito yung sa akin. Wag na tayong mag-away-away na sa ganun. Kasi, hindi naman natin yung madadala sa langit. Di ba? Hindi naman, ang lahat ng meron dito sa mundo ay masisira. Ang lahat ng meron dito sa mundo ay luluma, masisira, mawawala. So, kaya, ang lahat ng yon ay dapat hindi yun yung mas pinapahalagahan natin sa buhay. Hindi dapat mas pinapahalagahan natin yung pera. Hindi dapat mas pinapahalagahan natin yung bahay natin. Pastor, di ako makapag-church kasi walang bantay sa bahay namin. Di ba? Pastor, hindi ako makapag-church kasi baka may magnakaw sa amin. So, huwag nating pahalagahan yung gano'n. Huwag nating bigyan ng halaga yung bagay na pansamantala lamang. Bigyan natin ng halaga kung ano yung bagay na pangmatagalan. Iyon yung buhay na walang hanggan. Iyon yung purpose natin. Kung bakit tayo nandito is para mag-share sa iba. Para makakilala yung iba. Amen po ba? So, ayun. So, ayun po, mamuhay ng tapat ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. At sige po, tayo po ay tumayo. At sa oras na ito is talaga namang hindi naman natin kaya sa sarili lamang natin. Hindi natin kaya kung walang pagsama ng Panginoon. Kaya nga, di ba sabi kanina sa awitin natin, Jesus, I need you. So, sa lahat ng bagay na gagawin natin, huwag tayong magmataas sa Panginoon. Huwag nating gawin na dahil sa sarili ko lang to, dahil kaya ako nagtatagumpay sa buhay kasi dahil lang to sa lakas na meron ako, dahil napakatalino ko. So, hindi ganon. Kundi, gawin natin yung bagay na nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Lagi nating i-acknowledge yung Kanyang kabutihan. Lagi nating i-acknowledge yung Kanyang katapatan sa ating mga buhay. At sa oras na ito, tayo ay manalangin tayo na kung ano yung bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Mamuhay tayo ng napaparangalan ang Kanyang pangalan. At sa oras na ito, pwede tayong manalangin sa Diyos na, Lord, ngayon nalaman ko kung ano yung kahalagahan ng tagumpay. Hindi pala ito yung material na bagay. Hindi lang pala ito yung bagay na nandito sa mundo, kundi yung totoong tagumpay namin ay yung namumuhay kami ayon sa iyong kalooban. Hallelujah! Maraming salamat, O Diyos, dahil sa bawat araw, tuturuan mo kami kung paano kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Kung paano namin gagawin yung purpose namin dito sa mundo. At sa oras na ito, Ama, dalangin ko po na sa bawat pagbabasa namin ng iyong salita, dalangin ko, Ama, na magkaroon kami ng uhaw dito. Mas lumalim yung relasyon namin sa iyo sa oras na kami ay nagbabasa ng salita mo, sa oras na kami ay nananalangin, sa oras na kami ay sumusunod sa iyo, Lord. Dalangin ko na nandun ka, ikaw yung kasama namin, dahil alam namin na kapag ikaw yung nagbigay ng instruction sa amin, alam namin, Panginoon, na kami ay magtatagumpay.